Matapos ang labanan sa Mactan, tumigil muna ang mga Espanyol ng halos 40 taon. Pero noong 1565, bumalik sila sa pangunguna ni Miguel López de Legazpi. Mula Cebu, dahan-dahan nilang sinakop ang mga isla hanggang sa itatagang Maynila bilang kabiserang lungsod noong 1500. Dito nagsimula ang mahigit 300 taong pananakop ng Espanya. Kasabay ng pananakop, ipinakilala ng mga Espanyol ang Kristyanismo. Maraming simbahan ang itinayo at naging sentro ng buhay bayan ang simbahan at plaza. Ngunit habang yumayaman ang mga prele at opisyal, ang mga Indio, tayong mga Pilipino, ay labis na pinahirapan. May buwis sa pilitang paggawa po serbisyo at pagmamalabis ng mga opisyal. Dahil dito, nagsimulang kumulo ang damdamin ng mga Pilipino. Noong 1800s, kumalat ang mga bagong ideya, kalayaan, edukasyon at reforma. Sa Espanya, nag-aral ang mga ilustrado kasama si Rizal, Graciano López Jaena at Marcelo H. del Pilar. Sila ang propaganda movement na naglalayong magdala ng pagbabago sa mapayapang paraan. Pero matapos ipapatay si Rizal noong 1896, sumiklab ang revolusyon. Pinamunuan ito ni Andres Bonifacio at ng Katipunan, isang lihim na samahan na nanumpa sa ilalim ng dugo upang palayain ang Pilipinas mula sa Espanya. Habang lumalakas ang Katipunan, nagkaroon ng alitan sina Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Sa huli, pinangunahan ni Aguinaldo ang himagsikan sa Cavite at idineklara ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Isang araw na hindi kailanman makakalimutan, ang pagwawagayway ng ating unang bandila at ang pagpapatugtog ng lupang hinirang. Pero, ang tagumpay na iyon ay panandalian lang. Dahil matapos talunin ng mga Amerikano ang Espanya, sila naman ang sumakop sa atin. At diyan magsisimula ang susunod na kabanata, ang pananakop ng mga Amerikano.